Gusto kong malaman, kailan ka nagsimula na maging content creator? Sa araw-araw na buhay, kailangan natin ng dagdag na lakas, inspirasyon sa bawat pinagdadaanan, magpapasaya sa atin kapag nananamlay. Gagabay kapag tayo ay nasa rurok ng tagumpay. Kasama natin sa tuwina, ito ang buhay at pamilya. Magandang umaga mga kapitbahay, katuwang kapatid at kapamilya. Sa pangalan po ni Kapa Irene Castillo Cambronero, ako po ang inyong lingkod, Pastor Juna Villaraza. Samahan po ninyo kami sa makabuluhang talakayan na makapagpapagaan ng ating araw, magbibigay muli ng pag-asa. Tayo man ay nananalo o natatalo, tayo man ay nagwawagi o hindi, ituloy ang pagpupunyagi, laban lang. Yan po ang pahayag ni Dr. Cathy Barcelona Reyes. Ganyan talaga sa buhay at pamilya. Nakita natin ang pangangailangan sa ganitong programa mula sa obserbasyon na maraming tao ang nakakaramdam ng pag-iisa, kalungkutan o kaya naman ay hindi makakonekta sa mabilis na pagbabago sa ating modernong lipunan. Sa pamamagitan ng iba't ibang kwento ng pamilya, pagpupursige at tagumpay sa hamon ng buhay, ang programang ito ay nais na makapagbahagi ng mga kaalaman at praktikal na payo na maaaring kapulutan ng aral ng ating mga nakikinig. Layunin ng programang ito na magkaroon ng ugnayan ng ating mga kababayan, partikular sa kalusugan, physical man o mental nating mga pangangailangan. And of course, tayo po ay napapanood sa official Facebook page ni Dr. Cathy Barcelona Reyes. And so wala pong pagtatagal, tayo ngayon ay dadako na sa ating interview, sa ating sa ating guest ngayong araw na ito. And tayo nagpapasalamat dahil nung ako ay nakipag-communicate sa kanya through his Facebook page, ay nandun naman yung kanyang response. And nung kahapon, kami nagkita doon sa SM dahil merong event yung kanyang anak. And sabi nga natin, makita natin yung response kagad ni Dr. Cathy dahil bagamat nung tinanong ko bakit nandun sila, nandun yung business niya, nagkasikaso pala ng hospital bill. Kaya naramdaman ko kagad kasi pag sinabing hospital bill, alam ko yung pressure na ganun kasi nung mga nakaraan nangyari din sa amin. Kaya minabuti ko, ako na although hindi po siya nang hingi sa personal, pero minabuti ko na sabi ko, sige, ko kay doktor na baka kung ano yung pwede nating maitulong. Kaya ang bilis naman ni Dr. Cathy, sabi Pastor, sige mag-aambag tayo na pwede makatulong. Sabi nga bagamat hindi man po siya direktang nanghingi o kaya ay parang humingi ng tulong, kaya nagpaabot po siyang pasasalamat dahil doon niya na patunayan si Dr. Cathy talaga ay nandun yung kanyang pagtulong sa ating mga kababayan. Ngayon, nais ko pong ipakilala sa inyo mga kaibigan, sa atin pong mga tagapagsubaybay dito sa programa nga Buhay at Pamilya na kung saan ang may kaisipan nito ay ang ating doktora ng bayan, ang ating dating kinatawan ng unang distrito ng ating lalawigan, ay kagalakan po natin na makasama po ngayon yung ating pong guest, ang kanyang kung pangalan ay si Jason Villahen, taga Purok 4, Kabatuhan ang barangay ito, Sitio Kabungahan, kasi ang Kabungahan City po yan, Barangay Kabatuhan, Sitio Kabungahan, Labo, Camarines Norte. Siya po ang nasa likod ng Facebook page na Kabungahan Farmers. At siya din po ay may tuturing po natin isa sa content creator, and siya po ay isang ordinaryong mamamayan na magsasaka at rice and coconut farmer, and at the same time siya din po ay nagkakabod, minero, o kaya sabi natin napaka-ordinary pong tao. At kagalakan natin ipakilala po sa inyo ang ating guest ngayong araw na ito, si Kuya Jason Villahen. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa DZAU 123 kHz. Yan. At sa lahat po ng mga viewers, magandang umaga po. Saan man po tayo naroon, lagi po tayo mag-iingat at isang karangalan po na ma-invite po tayo dito sa programang Buhay at Pamilya, sa programa po ni Cathy Barcelona Reyes. Yan, okay, Dr. Cathy, po? Yan, at salamat dahil sa pagpapaunlak na kung saan ay ikaw ay nandito ngayon. Sabi nga natin, meron tayong mahalagang mga pag-usapan dito at patungkol dito sa iyong buhay. By the way, meron kang gustong batiin muna. Baka batiin mo yung pamilya mo na nakikinig ngayon, Siyempre, binabati ko po yung pamilya ko dyan. Sa mga kabarangay ko po dyan sa aming sa Kabatuhan, Labo, Camarines Norte. Ayan po ang full supportive po, panguna po ng aming kapitan, si Ricardo Balbalusa, at ang mga kagawad po at ang aming mga kabarangay.
Especially po sa lahat ng mga viewers, magandang umaga po at binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. At pakishare na rin po yung mga live namin. Yun, salamat ano. At sa ating discussion, para po sa kalaman ng lahat, si Kuya Jason ang nasa likod noong nag-viral nung nakaraan po kasi merong isang trend yung naganap diyan sa bayan ng Labo, diyan sa ano ba yan, sa Kabungahan ano, diyan sa yung nagkaroon po ng landslide. Ito po yung nag-viral nung nag-landslide kasama po nga gumuho yung bahay, no? At siya po yung nag-live po nito. Umabot ng ilang views po yan, sir? Almost nasa 4 million views. 4 million views. At pag chinek po ninyo yung kanyang Facebook page, yung Kabungahan Farmers, nasa ilang followers na ba yung ating eksakto? Kulang mga 200k followers na po siya. Mga 190. 192,000 followers. At yun po ay mga organic na mga followers. At nakakatuwa dahil sabi nga natin, pag tinignan po ninyo, kasi chinek ko yung mga videos, mga upload doon, mga videos, mga pangkaraniwan. Pero makikita natin kung paano maraming nanonood at kumbaga nag-follow doon sa kanyang page. Ngayon, gusto kong malaman, kailan ka nagsimula na maging content creator? Bali ano lang po, nung una po kasi ganito nangyari yan. Pag galing ko po Manila, galing akong construction, trabaho po kasi ako doon. Nag-uwi po, pandemic, tapos may mga kamag-anak po ako nakita sa cellphone. Meron po ako ng cellphone na murahin lang. Tapos panood ko yung ano bang tawag dito, ba't nakikita ko yung mga kamag-anak? Vlog daw po yun. Tapos nasubukan ko po mag-vlog. Una sa Facebook, upload lang. Tapos may nagsabi po sa akin na sa YouTube daw po ako mag-upload. Tapos may napanood naman uli ako na sa Facebook, meron magawa na ng Facebook page. Ayun, doon po nag-umpisa. Siguro mga 2 years, 2 years simula ngayon. Ayun po, yung aking nag-umpisa na pagiging content creator. Okay, oo. 2 years, 2 years. And sabi nga natin kasi ngayon grabe yung yung kumbaga hirap ng pagpapadami ng followers. Nung nagpasimula ka, hindi naman ganun kabilis, At yung sa pagpapasimula mo, alin doon yung unang nag-viral talaga? Bali po, may bagyo po kasi noon eh. Nag-viral po siya talaga na umabot halos ng 14 million views. Tapos ang haba ng video na nasa 14 minutes. Ang naalala po ninyo, maaari ko napanood din po ninyo kasi napakarami halos mga kababayan natin din ang nanood. Yung pong tinatanggal namin yung bayanihan ng samahan ng mga taga-Kabatuhan, kaya natawag pong Kabungahan Farmers and Facebook kasi ang una po kasi nga mga vlog ay yung sama-samang pagbabayanihan sa aming lugar. Yung pong pagtanggal namin ng batang sa barak sa sa spillway baga po. Yun po yung unang nag-viral po. Doon po nag-umpisa na tumaas po yung mga followers ni Kabungahan Farmers. Ilang views yun? 14 million views po. Wow. Kaya nung una kasi ang FB page baga po mayroong mga siya. May mga 60,000 minutes watch hour din ang requirements. Kumbaga itong mga kababayan si Kuya Jason ay pagtitingnan po natin ordinaryong mamayan pero nakikita natin kung gaano kalaki yung impact na kanyang binavlog na kung saan sa ngayon sabi nga natin merong 192,000 followers at good thing siya ay ating kasama ngayon. Sabi nga natin bukod sa naipapakita niya kung ano yung bunga ng kanyang pagsisipag o pagsisikap at the same time yung advokasya din Dr. Kati ay kumbaga masundan din po sa pamagitan ng na itong vlogging na kanyang ginagawa na kung saan ito yung magandang impact kasi kuya dahil sabi nga natin itong social media ngayon yun yung talagang tinatangkilik ngayon ng tao o kung mapapansin natin itong nung nakalipas na pandemic talagang yan ang click na click dahil yung mga tao nasa bahay di ba? O diyan lumobo yung mga viewership ng sa social media. Ngayon sa iyong pag-vlog, ano yung mga
experience mo na ikaw ay parang nag-struggle din minsan, parang nag-isip ka ba minsan na parang nagsasawa na ako kasi hindi naman ganun kabilis dumami, di ba? Yung 14 million views, saang party yun? Noong umpisa pa lang ba o sabi natin ay noong nasa kalagitnaan na? Umpisa pa lang po, parang ganun. Oo, parang talagang na-timingan talaga. Na-timingan po. Gusto kong malaman, itong iyong pagbablog, ano yung naging tulong nito sa iyong pamilya? Simula po nung mamonetize, malaking bagay po na nakatulong. Dati po, kung sa pangapambawon-bawon po ng estudyante, dati po ay 2 piso lang. Nagagawa na po natin ngayon 5 piso. Ayan. Ngayon po, at malaking bagay po talaga. At kasi lalo po pag nasipag po tayo mag-vlog, binibigyan sipag po tayo mag-video ng mga ginagawa natin. Once na baka po talaga makachamba na mayroong bayaran. Ayun po. Pasipagan po talaga. Kumbaga talagang kinakailangan din ng sakripisyo, kinakailangan din ng pagtsatsaga. Saka yung pasensya kasi hindi naman lahat ng bagay na kala mo okay lang. Andyan po yung mga opinion ng mga ating mga viewers. Minsan, andyan po yung mga may nagagalit. May mga bashers. May mga bashers po. Kaya kailangan dun yung matinding pag-unawa din ng isang content creator. Kailangan din mo rin siya papatulan na kung ano yung iba kasi napatulan eh. At tayo po, kalma ka lang. Pasalamat pa rin po tayo dun sa mga kasi viewers pa rin po yun. Diyan po sa sabi mo may mga bashers, usually sa anong portion nagkakaroon ng pagbabash na kumbaga doon sa yung vlog, saang part doon? Ano ang usually na nagkakaroon ng comment? Kasi sabi nga, di ba, hindi naman kasi lahat ng mga nanonood matutuwa doon sa pinapakita, no? So, saan mostly o saan nagkakaroon ng mga bashers na nangyayari doon? Mayroon talaga pong mga basher kahit gumawa ka na ng tama. Good case po. Minsan po kasi nagcha-charity din ako pag minsan bago sahod ako. Minsan po natulong din po tayo sa mga kababayan natin sa likod man po at sa harap ng camera. Minsan po pag talagang nakakaawa po yung kalagayan, i-video po natin. Doon po sa pag-video natin, maliit man na bagay yung naibigay niya. Bakit natulong pa daw po, bakit binibideo pa. Isa na po yun sa bashers. Hindi talaga po may iwasan yung